Libo-libong mga inosenteng buhay na ang sobrang naaapektuhan dahil sa nagaganap ngayon na giyera sa Israel. Mga bata, matatanda at ilang mga sibilyang walang kinalaman sa digmaang ito habang patuloy ang pagsuporta ng US sa Israel at ilang mga Arab country naman sa Palestine. Hindi mabilang ng mga gusali at mga establishmento ang patuloy pang nawawasak matapos magsagawa ng pinakamalaking pambobomba sa Gaza ang Israel. Tila lalo ngang lumala at patuloy pang lumalaki ang kaguluhan na nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at mga Hamas, maging ang ibang mga militanteng grupo at ibang mga bansa na sumusuporta sa magkabilang panig at nakahanda na ring makisali sa digmaang ito. Kaya naman inaasahan na mas lalo pang titindi ang magiging bakbakan sa gitnang silangan sa mga susunod pang mga araw. Ayon sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1,000 mga Israelita na ang namamatay at mahigit sa 900 naman sa panig ng mga Palestine kabilang ang 2 journalist na nakabase sa Gaza at kinilala na sila Said Al-Tawel at Muhammad Sob. Pinatay din umano ng mga Israeli forces ang karagdagang 15 Palestine sa West Bank ayon mismo sa Palestine Health Minister. Umabot din sa 190,000 na Palestine refugees ang lumikas sa kanilang mga tahanan upang magtungo sa mga shelter para makaiwas sa mga sunod-sunod na airstrike ng Israeli Air Force. Isa sa mga shelter na napaulat na binomba ng mga Israeli ayon sa US agency, kaya naman nagbabala ang mga Hamas na papatayin nila ang bawat isang hawak nilang hostages sa bawat bahay ng mga sibilyan na bubombahin ng mga Israeli nang walang anumang babala. Sinabi ng mga Hamas na ang kanilang ginagawa ay alinsunod sa Islamic instruction kaya't ang mga Israeli hostages ay nananatiling ligtas sa kanilang mga kamay. Sa pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, sinabi nito na ang airstrike sa Gaza ay simula pa lamang ng mas malaki pang digmaan at ang bawat building at mga lugar na ginagamit sa operasyon ng mga Hamas ay kanilang wawasakin. Samantala, nagpakawala ng mga rockets ang militanteng grupo ng Hezbollah ng Lebanon sa hilagang bahagi ng Israel bilang ganti dahil sa pagkakapatay ng 4 na miyembro nito mula sa pag-atake ng mga Israel. Kinumpirma ito ng Israel at sinabing may mga rockets nga silang na-monitor sa hilagang bahagi ng bansa ngunit wala pang napapaulat na mga casualties. Sa ulat ng Palestine media, sinabi nila na karagdagang 2 moske at 2 refugees camp na sa Gaza Strip ang pinasabog sa isinasagawang airstrike ng Israel forces na ayon sa kanila ay pinagtataguan ng mga armas na ginagamit ng mga Hamas. Nakausap ng Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman ang presidente ng Palestine na si Mahmoud Abbas sa telepono. Nagpahayag ang prinsipe ng Saudi ng suporta para sa mga Palestinian at sinabing ginagawa nito ang lahat ng paraan upang pababain ang tensyon sa rehiyon at upang hindi na ito lumala pa. Nanawagan naman ang presidente ng Palestine sa United Nations na gumawa ng mga hakbang upang mapigilan ang pagiging agresibo ng Israel, partikular na sa lugar ng Gaza at West Bank. Sinabi din nito na nakipag-usap sa kanila ang presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan at hindi umano ito mamamagitan sa Israel at Palestine upang itigil na ang nagaganap na karahasan. Naniniwala si Erdogan na matatapos lamang ang kaguluhan kung magkakaroon ng malayang estado ang Palestine na matagal na nitong ipinaglalaban. Nananawagan din ito sa mga Israeli government na itigil na ang pangharas sa mga Palestinian civilian na naninirahan sa mga teritoryo ng Israel. Inakusahan naman ng Amerika ang Iran na may kinalaman sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Ayon sa US White House National Security Spokesperson na si John Kirby,
ang Iran ang isa sa mga nagsusulsol sa Hamas upang gumawa ng gulo sa gitnang silangan. Naniniwala sila na ito ang nagpopondo at nagbibigay ng mga akmas sa Hamas. Ngunit inamin din ito na wala pa silang matibay na ebidensya tungkol sa kanilang akusasyon. Sinabi din ng White House na wala silang balak manghimasok sa gusot ng Israel at Hamas sa pamamagitan ng pagpapadala ng sarili nilang tropa sa battlefield doon. Gayunpaman, buo ang kanilang suporta para sa Israel at handang magbigay ng karagdagang military at humanitarian aid para sa Israel. Nauna nang inanunsyo ni US President Biden ang pag-deploy ng USS Gerald R. Ford malapit sa lupain ng Israel na magpapakita umano ng malaking pagsuporta ng Amerika sa kanilang long-time allied country na Israel. Dahil naman sa kaguluhan na ito, ay pansamantalang natigil ang pag-uusap tungkol sa normalization sa pagitan ng Israel at ng Saudi Arabia. Nauna nang nagkaroon ng normalization sa iba pang mga Gulf countries ang Israel tulad ng UAE at ng Bahrain. Tila nagkakaroon na naman ng lamat sa pagitan ng Israel at mga Arab countries dahil sa pagiging agresibo ng Israel, partikular na sa lugar ng Gaza. Nais wasakin ng Israel ang paghahari ng mga ito sa Gaza dahil ito lamang ang nakikita nilang paraan upang tuluyan ng mapilay at hindi na muling maghasik ng kaguluhan ang militanteng grupo. Tahasang sinabi ng Israeli Army na target nilang pasabugin ang mga parlamento at mga ministeryo sa Gaza bilang bahagi ng malawakang pambomba laban sa mga Hamas. Sinabi din nito na kung may makikita silang mga armadong sibilyan na nagsasagawa ng rocket launching, siguradong pasasabugin nila ito nang walang anumang babala. Hindi naman nagustuhan ng UN ang isinasagawang total blockade ng Israel sa kanilang border, lalo pa at marami mga refugees ng mga Palestinians at maging mga Israeli na hindi makapasok sa Israel dahil sa pagsara ng kanilang border. Nangangamba ang UN na posibleng madamay ang mga ito sa sunod-sunod na airstrike na isinasagawa sa Gaza. Ayon naman sa Israeli government, ang hakbang na ito ay upang mapigilan ang pagpasok ng Hamas sa kanilang teritoryo na maaaring magpanggap ng mga refugees at maging banta sa seguridad ng kanilang bansa. Sa ngayon ay mayroon pa rin umanong mga Palestinian fighters na nagtatago sa mga teritoryo ng Israel at patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang manhunting sa mga ito. Sinabi ng Israel Air Force na daang-daang Israeli na ang naninirahan sa Europa ang lumipad pabalik sa kanilang bansa upang magsilbi bilang military reservist para sa kanilang bansa. Namahagi na din ang Israeli ng 4,000 mga rifle at magdadagdag pa ng 6,000 para sa mga volunteer na makikipagbakbakan laban sa mga Hamas. Samantala, nagbabala naman ang Hamas sa Israel na ang kanilang mga kaalyado na Hezbollah at Iran ay handa nang sumali sa giyera kung hindi pa rin ititigil ng Israel ang pag-atake nito sa Gaza. Ayon mismo ito kay Ali Bara na isang Command Overseas member ng grupong Hamas. Ayon sa kanya, ang mga weapons na ginagamit ng Israel na mula sa Amerika at mga Western countries ay nakapagdudulot ng malaking pinsala sa Gaza at ito ay hindi pa lalampasin ng kanilang mga kaalyado na sumusuporta sa kanila na siguradong pagsisisihan ng Israel kung hindi pa din ito ititigil. Nagbigay naman ng pahayag ang presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi bilang pagsuporta sa mga Palestinian na naniniwala na matatagumpayan ng Palestine ang kanilang laban mula sa Israel. Nagbabala naman ang Tel Aviv sa Egypt na bubombahin nito ang kanilang mga truck na magdadala ng supply para sa Gaza. Kaya naman ayon sa pahayag ng Sinai for Human Rights, sinabi nito na ang Egyptian fuel at aid trucks na dapat ay babiyahe sa Rafah border crossing at magdadala ng tulong sa mga taga-Gaza ay napilitang bumalik dahil sa pagbabanta na ito. Nauna nang pinutol ng Israel ang mga supply ng pagkain, tubig at kuryente sa Gaza.
kung saan sinabi ng UN na ang hakbang na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng international law. Mag-subscribe sa ating channel para sa patuloy pang update patungkol sa nangyayari sa ating mundo. Maraming salamat po.